Nasa gitna ang 23 tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong tinarget ng bagong pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Nakakuha tayo ng video ng pinsala at tensyon sa loob ng barko. Ang panayam sa isa sa mga Pilipino sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Baka sa videong ipinadala ng Pinoy seaman na si Jason Yee, ang pinsalang inabot ng Sinasec Monsoon yun matapos bombahin ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Kinakatakutan namin, dumating na. Talagang tinira na kami ng missile. Naglalayag sila mula Iraq papunta ng Greece nang makarinig ng pamamaril. Yung vanguard namin, pinakita yung baril. Ang ginawa, tinira kami, pinakulanan kami ng bala. 20 minutong tumagal ang barilan. Binumpul na kami, ma'am, malakas, ma'am. Tinira yung makina namin, nabutas. Kami, nagtago kami. Missile. Tinamaan namin yung malapit sa makina. Yung gilid ng barko. Sa lakas ng hapon kami, basag-basag na. Sa takot, nagtakbuhan na sila at nagpublis sa hagdan. Nagtatago kami. Dyan yung pinaka-safe na area. Ilang beses na kayong binomba, sir? After kami tinamaan ng una, so usok na. Tapos humigil kami na. 23 silang Pilipinong crew ng tanker. Sinubukan pa ng kanyang mga kasama na patakbuhin ang makina pero bigo sila. Ang problema, pagkatakbo namin, kunti pa lang ang tinakbo namin, pinira na naman kami. Sumakbo na kami ulit. 3 beses itong naulit hanggang pasukin na ng tubig ang barko. Kaya na makausap ko si Yee kagabi, paulit-ulit ang kanyang panawagan. Sino yung pwede yung makatulong na ma-rescue kami? Yan ang kailangan namin. Hanggang kagabi, 3:00 ng hapon doon, wala pa rin daw rescue. Nakikiusap kami kay President Marcos. Sana tulungan kami mga Pinoy na makauwi sa bahay, sa pamilya namin. 11:20 ng umaga kanina oras dito sa Pilipinas. Sinabi ni Yee na dumating na roon ang rescue. Ngayong hapon, ibinalita ng Department of Migrant Workers na ligtas na ang mga Pinoy seafarer. All 23 seafarers are safe and sound, requesting that they may be rescued. Ang manning agency naman na may hawak kina Yee, nabunutan daw ng tinik nang malamang dumating na roon ang rescue. Labis daw kasi sila nag-alala sa nangyari. Gayon din ang kanilang mga kaanak nang iparating sa kanila ang nangyari kahapon. Yung iba natataranta, siyempre pamilya yan. Yung iba, siyempre yung mga beginners, yung iba nagbabarko doon. But they know the risk? Opo, they know po. Kasi dito na po, binibriefing na po namin eh. Kahit na po tawid rin lang nila ng mga ilang oras, pero ilang araw, 5 days po yung sweldo na basic salary. Sa tala ng DMW, ito nang ika-9 na pag-atake sa bahagi ng Red Sea. Kaya nga raw meron ng prohibisyon hinggil dito. Ayaw pang magbigay ng detalye ng mga otoridad hinggil sa rescue operation sa mga nasabing crew. Ang mas mahalaga raw sa ngayon ay matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kanila na raw kung uuwi sila sa bansa. Pero hinihimok sila ng DMW na umuwi na muna matapos ang kanilang naranasan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras.